So, ako po ay nandito ngayon. Ang purpose po ng aking page is para talaga i-share and i-proclaim si Jesus, ang ating Lord and Savior. So, I just want to ask you po, ano po ba kamusta po ba ang buhay natin? So, we are fully aware of what's going on sa ating mundo. Di ba? May mga gera ngayon, yung sa pagitan ng Israel, US and Iran. Ang dami pong may tension dun sa Middle East. So, let's pray for them. Lalo sa mga loved ones natin na nagtatrabaho doon. We really have to pray for them. And yung mga nangyayari ngayon is hindi siya pananakot, pero they are all biblical. They are part of the prophecy sa Bible. And even yung phenomenon kanina nagkaroon ng red blood moon, meron ding sinasabi na verse dyan. So talagang they are all signs na malapit na dumating si Lord. No one knows the day or exact date. Even Jesus din niya alam, but only the Father. So we should just be aware po, diba? And prepared sa darating na mangyayari na yan. So, ayan, tanong ko lang po sa inyo. Syempre po sa buhay po natin, di ba sa pansin natin ngayon, ang daming kaguluhan, hindi lang po yung nangyaring war ngayon, kundi magulo po talaga, especially sa ating politika, sa gobyerno ngayon. Umiiral po ang graft and corruption, maraming crime, accidents, mga sakit-sakit, di ba? So lahat po yan, they are all, sinabi nga ni Jesus na in this world that we will face a lot of trouble po. But we are not exempted, whether Christians or hindi. And kailangan natin pagdaanan lahat yan. Pero siya, na-overcome na niya ang world. So we are all called to really be firm and stand strong in the faith. Kasi yan po, dyan po magkakasubukan talaga kung sino yung mga tunay na anak ng Diyos, sino yung mga tunay na mananampalataya, sino yung mananatiling tapat hanggang sa huli. So ayan, may papakita po ako sa inyo. Paano yan? Uulit ka. Anong uulit, Yuan? Yung Super Mario World. Uulit mo siya. Paano yan? Uulit ka na. May pasok ba yung bukas? Meron. So, tanong ko lang sa inyo. Yuan, tanong ko sa iyo, what is the best decision that you have ever made in your life? Yan. What is the best decision you have made in your life? Yan. So, for me, hindi pa siguro ako Christian, siguro para bang ma-achieve lang yung mga gusto ko, makuha yung mga gusto ko, yumaman, yun ang mga pangarap ko, yun ang goal ko nun. Magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay, sasakyan, yumaman ako, magkaasawa, makapag-travel, ganyan. Pero until such time, magkaroon ng sariling family yan. Pero nung nakilala ko si Lord, yan ang pinaka-best decision na ginawa ko sa buhay ko. So kayo, eto nga daw, kung tatanungin po kayo, ano po ba yung best decision na nagawa nyo sa buhay nyo? We make different kinds of decisions, diba nga po? Kung saan ano yung kakainin. Everyday, we make decisions po. Ano yung kakainin natin, ano yung susuot natin, saan pupuntahan natin, ano yung gagawin natin, yung mga everyday, mga little things, kailangan natin gumawa ng decision. Tapos, yan, mga significant matters, anong career ba yung ipupursue ko, saan ako magtatrabaho, ganyan-ganyan. So, marami. Everyday is, nagde-decide talaga tayo, kahit maliit na bagay. Araw-araw gumagawa tayo ng mga maliliit o malaking decision. Mga life-changing decisions. And actually, to be honest po, those decisions are very crucial and significant kasi they will change our lives. It will shape our destiny. Kung ano yung mga decisions na nagawa natin. So, we should really be careful. Yan po yung message po sa church last time. We should really have wisdom in everything that we do. Sa mga gagawin natin decisions, let us be wise talaga po. Kasi, hindi na natin marirevert. Hindi na, irreversible yan eh. Kapag nagawa mo na, yung decision na yun, hindi mo na maibabalik. And you will reap the consequences. Whether good or bad, yung decision na yun. So ako po, in my experience na I have made a lot of wrong decisions in my life po. And actually, we cannot really undo it, 'di ba? Pero marami tayong chance na to make it right naman. Wala na tayong magagawa sa past. All we can do is mag-reflect and ano yung natutunan natin. Syempre, pag nagkamali ka, hindi mo na ulitin yun eh. Dahil
na-experience mo yung mga consequences ng nagawa mong mali, and it's really painful. Nagsuffer din po talaga ako. And nadamay pa yung pamilya ko. So, yung ano po, pag nakagawa ka ng maling desisyon, hindi na ikaw nagsasuffer ng consequences, kundi yung, pati yung mga mahal mo sa buhay, mga tao sa paligid mo. Kasi yung naging single mom ako, dahil po naging syunga-syunga po ako sa pag-ibig noon, ayan, ang daming consequences. And sad to say, yung mga consequences po na yun, dahil sa mga wrong decisions na nagawa ko, inaani ko pa rin up to now. Possible. So, kung marami kang naitanim na bulok, na buto, or good, bad seed, syempre, yung iba dun matagal, di ba alam naman natin yung process ng fruit bearing, di ba? Matagal minsan mamunga. So, ganun din. It will take time. Minsan akala mo okay na eh. And it will take several years, magugulat ka, bakit biglang nangyari sa akin to? Ba't ang daming kong pagsubok ngayon? Minsan yung pala, you are actually reaping the consequences of those wrong decisions you have done in the past. Di ba? Kaya ganun. So, kaya nga let's start to make good decisions now. And ano ba yung isang malaking desisyon na kailangan gawin natin ngayon na this will really, really change our life? Today, you are about to make a decision that will impact you for eternity. Yan. So, meron po ako ikukwento sa inyo. There are 4 important truths that we must know. Truth number 1. Yuan, basahin mo nga. Truth number 1. God loves you and desires that you have eternal life with Him. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, may not die, but have eternal life. John 3:16. Tapos, next, Have an abundant and meaningful life life with Him. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in all its fullness. Yan. So, truth number 1, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Diba? At ang gusto lang naman po ng Panginoon ay makasama tayo till eternity at magkaroon ng masagana at mapayapang buhay kasama tayo. Pero we all know po what happened. Diba? Nagkasala ang tao. Nag-start po yan nung kay Adam and Eve. And dun po nanganak ang kasalanan. And dun po nagkaroon ng eternal separation ang tao sa Diyos. Dahil po sa kasalanan. And dati po wala pong kamatayan eh. Pero dahil nagkaroon ng sin, physically and spiritually, we are separated from God. Diba? So, yan. Kaya nga, yun ang And truth number 2, ayan, sabi, but most people aren't experiencing a meaningful life and aren't sure that they have eternal life because, ito nga, ang truth number 2, man has a sin problem that separates him from God. Yung sinabi ko nga po kanina. So, lahat po kasi tayo ay makasalanan. Dahil po dyan, pinanganak yung kasalanan sa mundo nung nagkasala si Adan at Eva. So, we are all sinners na po talaga. Lahat po ng generation that has been born, walang, kahit yung baby na bago panganak, wala pang ginagawa, makasalanan na yon. So, nag-transcend na in all generations yon. So, everyone has sinned, wala pong exempted. Everyone has sinned and fall short of the glory of God, is far away from God's saving presence. Romans 3:23. Ayan o. Yan. Ano po ang kabayaran? So, di ba, itong, sad to say, itong itong sin is walang makakapag-save sa atin dito. The penalty of this is death. We cannot really save ourselves from this. So, yung kasalanan, for the wages of sin is death, but the gift of eternal, the wages of sin is death, but
yung eternal life is in Christ Jesus our Lord. So, yun nga, kaya nga pag-uusapan natin yung later, yung pagdating ni Jesus. So, the Bible talks about different kinds of death. Physical death, everyone must die once and after that be judged by God. Hebrews 9:27. So, lahat po tayo ay mamamatay. Yan. Merong physical death na tinatawag na pag namatay ka, wala ka ng pakiramdam, di mo na malalaman, ang katawan mo ay you understand magkukupas. And next is spiritual death or eternal separation from God. So, dalawang klase, physical death and spiritual death. So, sabi dito, yun yung life after death. We will die physically, but after that, meron pa ring consciousness kasi after that, yung soul mo, saan pupunta, kung heaven or hell. So, meron pa rin tayong, yung soul natin is whether pupunta ba sa langit or sa hell. So, physically we're dead, but yung soul still alive. So, sabi dito sa Revelation 21 verse 8, but cowards, traitors, perverse, murderers, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars, the place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. Ayan po, hindi po ako nagsabi nito, Bible po nagsabi niyan. Tingnan niyo po yan. Revelation chapter 21 verse 8. Yan, mga coward daw, traitors, perverts, mamamatay tao, immoral, those who practice magic, and all liars. Nakakaps lock talaga yung all liars ng mga sinungaling. Guilty tayong lahat dyan. Kahit ako, hindi po ako nagmamalinis, pati po ako sinungaling. Marami po tayong gagawang kasalanan. And actually, hindi lang yan. Marami pa pong sins. So, sin separates man from God. So, ayan, talagang yun yung eternal separation ng man from God. Diba si Adam and Eve ay na-cut off sila sa presence ni God. Pero dahil ang Diyos ay sobrang mapagmahal, diba nga po si God pa nagbigay sa kanila ng balat ng hayop para isuot nila. Makikita nyo yung compassion, yung grace ni God, na kahit nagkasala si Adam and Eve, hindi pa rin niya pinabayaan yung dalawa. Ganun yung katindi pagmamahal ni God sa atin. Kaya nga, umabot sa point, dahil hindi na nag-hesitate si God, si Father God, there has to be a way. Kasi hindi natin kaya i-save yung ating mga sarili. So, we often think that religion, good works, good morals are the solution, but there is only one solution from God. So, ayan. Ito po, This really clearly says that no good works will save us. Not religion, not good works, not good moral. Hindi yung pagsisimba tuwing linggo, yung magnonobena ka, ano ba tawag doon? Kasi nakalimutan ko dati ako Catholic. Yung ka lagi, nagsiserve ka, nagcha-charity ka ba, nag-help ka sa kapwa mo, they are all good, pero hindi yun makakapag-save sa atin. And minsan ginagawa natin cover up yun eh. Kasi feeling natin pag may ginawa tayong, di ba, pag may ginawa po tayong kasalanan, kailangan, babawi ka, magsisimba ka, magsiserve ka, tutulong ka sa kapwa mo, para feeling mo, baka sakaling mabayaran mo yung ginawa mong kasalanan, pero hindi, hindi kayang bayaran nun. So, ayan, truth number 3, this is the most important thing that you have to know po. Jesus Christ is God's only way to eternal life. Sino ba si Jesus? Si Jesus po ay ang anak ng Diyos. So, ano po siya? Diyos din siya from the very beginning na nagkatawang tao, bumaba sa lupa para nga po sa kadahilanan na siya po ang akuin yung ating mga penalty and sins natin, and siya yung nag-sacrifice na mamatay for us, for our sake, di ba? For us not to go to hell. So, bakit? Yuan, para dito. Yuan. Basahin mo nga to. Explain mo nga. Why Jesus is the only way. Bakit daw si Jesus ang tanging daan? Hello, si Sir Davo. Hi, bro. Ayan, hi. Why Jesus is the only way to eternal life? You read this passage in John 14:6.
Jesus says, I I am I the am way, the way, the truth, and the life No one goes to the Father. except by me. Ako, mag-English ako, may foreign. So, so, it clearly says that there's no other way for us to be saved but only through Jesus. Yan, he's the way, the truth, and the life. So why? What did Jesus do for us? So he completely paid for the sins, for the penalty of your sins. For Christ died for sins once and for all, a good man on behalf of sinners in order to lead you to God. Tagalog na. Ang dami Hello po, good evening. Ayan. So, yung ginawa po ni Jesus, once and for all, alam na po natin yung mga traditions po sa ibang like yung we respect all religion. Especially po ako, dati po akong Catholic. So, di ba po tayo, may ginagawang mga sinakulob, penitensya. So, iba-iba po tayo ng belief, iba-iba tayo ng devotions. Pero, for you to know po, hindi kailangan ng gawin yun kasi ginawa na po ni Jesus to. Once and for all. And hindi naman po niya sinabing kailangan magpapako ka rin sa krus or magpenitensya ka or ganyan. Saktan mo sarili mo para lang nagtika ka sa kasalanan mo. Kasi ginawa na po niya yan in behalf of us and once and for all yan. So, yan. Yung kanyang pagkabuhay muli, this proves that He is the Son of God, the Messiah, the only Savior. Ang nangyari po kasi nun, nagkaroon po ng great exchange. Kasi there has really to be a perfect man na na walang kabahid ng kasalanan. Yun ang parang siya yung magiging nagkaroon ng exchange. So sa kanya, siya yung naging ransom ba. So lahat po ng ating mga kasalanan inako ni Jesus. Imagine niyo po yung wala namang kasalanan si Jesus. Yung kanyang ministry sa earth, ala siyang ginawa kundi mag-serve din sa kapwa. Di ba? Ang dami niyang pinagaling na may sakit, ang dami niyang tinulungan, ang dami niyang shinare niya yung word of God. Wala siyang ginawa kundi ipahayag yung salita ng Diyos, pero yun pa ang nangyari, di ba? Kasi nga, yun naman talaga yung, alam naman po niya, yun ang purpose ng kanyang pagdating dito. There has to be a perfect man na mag-aako ng kasalanan ng lahat. Kasi kung may kasalanan si Jesus, magiging invalid yung ating kaligtasan. Kasi kailangan talaga blameless, walang sin. Yun. So, parang nangyari, lahat ng ating sins nalipat sa Kanya. And nung pag tinanggap mo si Jesus, so para bang ang Diyos Ama ay nakikita si Jesus sa atin. Yung kanyang righteousness ay napasa sa atin at ating penalty ay lahat ng galit ngayon ng Diyos Ama ay sa atin ay nakita niya kay Jesus that time. So literally, Jesus went to hell. Hindi siya yung literal nagpunta sa impyerno na umaapoy, pero yung pinagdaanan ni Jesus impyerno. Yung mga pain na pinagdaanan niya. Napanood naman po yung Passion of the Christ. Actually, pa yun? Low tone pa yun. Hindi pa, mas matindi pa doon. No one can really explain kung ano yung pinagdaanan ni Jesus kasi sobrang torture talaga. So, hindi pa enough yun. Gore na yun, di ba? Brutal na yun, pero kulang pa yun. Sobra pong pinagdaanan ng Panginoon para iligtas tayo. Can you imagine, wala ka namang bahid ng kasalanan, di ba? Kada kasalanan mo, kasalanan ng isang tao, sobrang dami na, di ba? What more yung lahat ng tao sa buong mundo. Inako niya yung lahat, di ba? So, ganun katindi yung kanyang suffering. So, nung namatay si Jesus, namatay na rin tayo sa sins natin. Yung kanyang blood na dumanak po na yun, ay yun nag-wash away ng ating sins. So, yung kanyang pagkabuhay muli, nabuhay siyang muli after 3 days. So, yun po yung proof na siya ay totoong Diyos. Kasi kung hindi siya nabuhay muli, baliwala yung ating salvation. Ibig sabihin, hindi totoong Diyos siya. Futile yung faith mo kasi kung hindi siya nabuhay muli. So, it is about His Son, our Lord Jesus Christ, diba? He was born a descendant of David. As to His divine holiness, He was shown with great power to be the Son of God by being raised from death. So, merely knowing what Christ has done for us is enough. Grabe, diba? Yan nga po yung sinasabi na while we are still sinners, alam naman ni Jesus na
whom He will die for. Alam niya eh. Alam niya lahat. Kilalang niya tayo eh. Alam niya na kahit na after na hindi naman natin siya tatanggapin, pero namatay pa rin siya para sa atin. Hindi naman natin siya sinusunod. Hindi nga natin siya gustong kilalanin o mahalin, pero namatay pa rin siya para sa atin. Sabi sa Romans 5 verse 8, while we are still sinners, Christ died for us. Tapos po, grabe no. Ayan nga. Truth number 4, we are saved by God's grace through faith in Jesus Christ. We are saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. Ayan po, malinaw na malinaw. We must place our faith. So, paano po tayo maliligtas? We must place our faith in Jesus Christ. Because we are saved by God's grace through faith in Christ alone. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. For it is by your mouth that you can, but if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. It's not just about proclaiming po through words na tinatanggap ko si Jesus, but God knows what's really inside our hearts if we really accept Him ng buong buo sa puso natin. So, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for it is by grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts. Once again, napakalinaw po. Wala yan sa ating gawa. Wala sa gawa, wala sa performance ang ating kaligtasan. So, para bang you don't have to please God, you don't have to do good works for you to be saved. Kahit nga wala kang ginagawa, kahit magkamali ka ng paulit-ulit, as long as you will confess sa Panginoon na, Lord, ito ko, makasalanan, hindi ko kailigtas sa aking sarili. I need your grace and strength and forgiveness and power every day for me to be transformed. Hindi ko kayang mabuhay hindi ko kayang gawin ng tama apart from you, Lord. Apart from your grace, wala ako, Lord. Ganyan. Kailangan lang natin maging honest kay God. And ang talagang a broken spirit and a contrite heart, yun talaga ang susi dyan. Humility is the key. Ayan. So, yung formula dyan, faith in Jesus plus good works equals salvation. No? Mali yun. So, faith in Jesus plus nothing from us equals salvation and leading to good works. So, yung salvation na natanggap natin, it will lead you to do good works. But yung faith na, walang kasamang good works, it is not the formula. Faith in Jesus plus nothing from us equals salvation, which leads to good works. So, parang good works, they are not the means to salvation. They are the only evidence of your salvation. Syempre naman, kung tinanggap mo si Jesus, gagawa ka pa rin ba ng masama? Magkakaroon ng unti-unting pagbabago sa ating heart. Yes, we are work in progress. Hindi naman po yan overnight na in a snap of a finger, yung mga nagagawa mong kasalanan, wala na. Yung mga pangit mo ugali, wala na. Hindi. It will just transform you gradually. Siyempre by grace nga and by the help of the Holy Spirit, magkakaroon ng you will sin less and less. You're still a sinner, kaya nga you need grace, but you will sin less and less. So, yun po. Actually, ang isang mark, ang evidence ng isang tunay na Kristiyano ay makikita sa pamumuhay niya kung mayroong pagbabago. Minsan, it will take time. Ako po, ang isang example, matagal na akong Christian before, pero pasaway pa rin ako. Kasi minsan nasa heart talaga yan eh. Kung talagang stubborn, matigas ang ulo, or merong pang part na hindi ma-surrender kay Lord, it will really take a full surrender para makakilos talaga si Lord sa buhay natin. Kailangan isuko mo lahat ng aspect ng life mo. Hindi pwedeng may hold ka pa. Diba? Kasi paano siya makakakilos kung meron ka pang hindi sinusurrender? Ayan. So, paano po natin na ipapakita yung faith natin kay Jesus? Number 1, repentance, tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi is kailangan hindi mo na uulitin yung kasalanan mo. Hindi yung pagka humingi ka ng tawad after mga ilang days uulitin mo na naman. Being willing to turn away from sin, as in totally. Ayan, trusting Jesus for your forgiveness, accepting His gift of eternal life through prayer. Because He rescued us from the power of darkness and brought us safe into the kingdom of His dear Son.
for whom we are set free, that is, our sins are forgiven. So, ayan po. Pinangako po ng Lord that you can know today that you have eternal life when you trust in Jesus. This will determine your eternal destiny. Yan, sabi nga po, the testimony is this, 1 John 5:11-12. God has given us eternal life, and this life has its source in His Son. Whoever has the Son has the life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Yan. So, question po, sa mga nalaman po natin, naintindihan po ba natin yung depth, yung gravity, yung magnitude ng pagmamahal ng Diyos sa atin, that He sacrificed His Son to save us. We are all unworthy. We are all sinners. Ako po, ang aking pong testimony, sobra po ang naranasan ko po ang grasya at pag-ibig ng Diyos. Kapatawaran, naiyak na naman ako sa akin. Kasi, napakalaki po ng kasalanan ko kay Lord. Even up to now, I still have shortcomings. I'm not perfect, I admit. I'm still selfish. I'm still full of I'm still emotional. May mga times na pinipilit ko lagi yung gusto ko. I'm impatient. Hindi ko minsan nagagawa yung kalooban niya kasi lagi ko ini-insist yung sarili ko. May pagka-self-entitled ako eh. May pagka-selfish minsan, ganyan. Pero, grabe po si Lord. Sa kabila po ng mga pagkukulang ko, naranasan ko yung pagligtas niya sa akin, pagkilos niya sa buhay ko. May mga sufferings pa rin ako, may mga trials po ko, pero never ever po niya akong iniwan talaga. Sa kanya ko na-prove yun, nung panahon na single mom pa po ako, until nag-asawa ako. Grabe yung katapatan po ng Diyos sa akin. So, ito po yung reason kung bakit ko ito ginagawa. Yung iba kasi parang nawiwirduhan, di ba? Ano ba naman to? Siguro, banal-banalan. Hindi po. Isa po ako, parang katulad lang din po ako ng lahat. Talagang nagkataon lang may Jesucristo pong nagligtas sa akin. Kaya ganun na lang po yung grabe ng desire ko to share the Lord. Kasi gusto ko rin pong maranasan ng iba, ninyong lahat, kung paano ang sarap po kasi ng pagmamahal ng Diyos eh. Ang sarap po ng pag naranasan talaga natin yung grace ni God sa buhay natin. Grabe. Grabe yung magiging transforming. You will never be the same again. So ngayon, are you willing to make the decision to trust and follow Jesus as your Lord and Savior? Ayan po. So if you have trusted in Jesus Christ, then ito po yung mga mangyayari. You already have eternal life with God that begins today. Diba? And all of your sins are paid for and forgiven. Past, present, and future. Pero we should not use is at a license po para magkasala, no? Yung nagawa na, syempre, bayad na yung mga kasalanan natin. Pero, kailangan nun, whenever we sin, we still admit and humble ourselves kay Lord na pag nagkasala tayo, acknowledge pa rin natin. Hindi po, hindi na, bayad naman yung kasalanan ko, ba't pa ako magsusorry? Alam naman na ni Lord, hindi ganun. Kasi doon nagkikreate ng intimacy kay God, ng relationship, when we always acknowledge our sinfulness, our shortcomings to Him, and whenever we come to Him in prayer, doon tayo nagiging intimate kay God. So, we are already now a new creation. Anak ka na ng Diyos, yan ang identity natin, hindi ka na yung dati. You are, from the darkness, you have been brought into light, and you are now adopted into God's, you are now adopted as a child of God. Ayan. A new life has begun for us. You are a new person in God's eyes. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone and new has come. So, you become a child of God. Some, however, did receive Him and believe in Him, so He gave them the right to become children of God. Ayan po. So, paano kapag tinanggap mo na si Jesus ngayon, tinanggap mo na siya ngayon, di ba, sa heart mo? You now have a very personal and permanent relationship with the Lord Jesus. So, paano ka mag-grow sa relationship mo sa Panginoon? So, pray to Him every day. Ayan, yung spiritual disciplines, manalangin, magbasa ng Bible, you can start to know God through, syempre hindi lang naman tayo yung gustong kilalanin ni Lord, kailangan tayo din. Kasi two-way relationship yan eh. Kailangan magkakilanlan kayo, di ba parang sa magjowa, di ba kailangan kinikilala niyo isa't isa. So, this is how we talk to God through prayer, reading the Bible, this is how God talks to us. Doon natin siya naririnig. Begin with the Gospel of John.
Ayan. Pero kahit saan naman, pwede kayo mag-upisa ng Genesis. Basta, marami doon i-reveal si God sa atin about Himself. Doon natin siya mas nakikilala. Ayan. Attend kayo ng church. Ako po, sa CCF po ako. And sobrang laki po na itulong ng CCF. Kasi sa sobrang biblical, sobrang Bible-based yung doctrine. So, meron din po mga community doon na discipleship group na tutulungan ka sa paglago mo sa faith. Mga sisters and brothers in Christ. So, may mga tinatawag pong discipleship group na ganyan na malaki rin po matutulong sa ating walk. Maganda kasi lumalakad kami kasama kung kabatiran na nag-guide sa'yo. Kasi we are not made to live alone. Kailangan natin ng community ng believers. Ayan, yan po. So, today is your spiritual birthday. Happy birthday. So, you are already a child of God. You are already saved. And I'm excited na maging you are now my brother and sister in Christ. So, today, can you please commit this po? Na today, Lord, we trust in you to be our Lord and Savior. And we accept your free gift of eternal life. From now on, I will follow you and I will love you and obey you for the rest of my life. Hindi po magiging madali. Pero, pagkasama natin si Lord, kailangan lang natin aminin na, Lord, hindi ko kaya to nang wala ka. I really need your grace and strength para magawa ko yung kalooban mo. So, ayan. So, I pray na this is the best decision na ginawa po natin sa buhay natin. Hindi po tinanggap si Lord. So, good night. God bless.